Hebrews 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Sabi doon mga kapatid, tayo ay napapalibutan ng cloud of witnesses. Ibig sabihin ng cloud of witnesses, sobrang daming nanonood sa atin. Tayo ay spectacle, panoorin. Sino-sino yung mga nanonood sa atin? Well, lang nanonood sa atin una, si God. Pinapanood niya tayo. Pinapanood din tayo ng mga angels ni Lord. Diyos ko, nakakahiya yung ugali natin minsan, no? Pinapanood pala tayo na marami nanonood sa atin. Kitang-kita pala nila yung mga pinag-uugali natin, saka mga mood swings natin. Yung pagiging bad trip natin, no? Saka kahit maliliit na compromise. Nakakahiya. At the same time, kita din naman nila yung mga ginagawa natin for the Lord. Walang nakatago. Kahit doon sa kwarto mo, nag-devotion ka ng 3 oras, walang nakaalam na tao. Pero mga anghel alam. Alam din ni God. Amen? Ano pa pong mga nanonood sa atin? Mga demonyo. Pinapanood din tayo. Yung mga demonyo, pinapanood kapag nasa loob ka ng church. Ayun, may hindi nakikinig. Pag uwi niya, nanakawin ko yung blessing niya, hindi nakikinig. Ay, pinapanood din pala tayo mga demonyo. Pinapanood din tayo ng maraming tao. Sinasabi nila sa school mo, sa trabaho mo kapatid, unting mali mo lang. No? Ganyan ba born again? Ay, may pala mga Christian. Christian ka, di ba? Sang mali lang, ha? Sang mali lang. so, hindi na mapansin nyo marami mong ginagawa tama, pero pag nagkamali ka, yari. Marami daw ang nanonood sa atin. Balik tayo sa umpisa. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Anong kinalaman ng marami daw nanonood sa atin? Kaya itapon daw natin yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Ba't kaya itatapon yung mga bagay na yon habang nanonood sila? Kasi tayo pala ay tumatakbo ng isang karera. Let us run with perseverance the race marked out for us. Ang buhay Kristiyano ay pagtakbo sa isang mahabang karera. Hindi siya pabilisan, patibayan siya. Hello? Meron kang kakailanganin para matapos mo tong karera na to. Si Apostol Pablo na sobrang obsessed matapos itong karerang to. Sabi niya sa Acts 20:24, none of these things move me. However, I consider my life worth nothing to me. Wala to lahat mga pagsubok na to. Mga persecution, struggles, wala to. If only I may finish the race and complete the task. The Lord Jesus has given me the task of testifying to the gospel of God's grace. Parang ibig sabihin ni Apostol Pablo, para praise in Tagalog, wala akong pakialam. Mga pagsubok, persecution, mga kahirapan, mga battles ko, wala akong pakialam. Basta matapos ko lang yung karera. At matapos ko yung pinapagawa ni Lord sa akin na ipatotoo yung gospel of grace. Amen? Minsan nagkakamali si Apostol Pablo sa buhay niya, wala pang taong perpekto, pero sabi niya sa Philippians 3, one thing I do, forgetting what lies behind. Amen? Philippians 3:12-13. Sabi niya, I move forward. I press on toward the goal to win the prize. Amen? Amen? Sabi niya sa 1 Corinthians 9, hindi ako tumatakbo na parang wala akong balak manalo. Tumatakbo ako para manalo. I beat my body and make it my slave. Gusto ko matapos yung karera. And guess what? Natapos kaya niya, mga kapatid? Natapos niya. Sabi na 2 Timothy 4:7-8, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. And now there is in store for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sa dulo ng buhay ni Apostol Pablo, na sabi niya, natapos ko. May sinabi siya dun 3 bagay. I've fought the good fight, I've finished the race, I've kept the faith. Kapatid, I believe,
Ang sikreto niya kung ba't niya natapos yung karera, I have kept the faith. Amen? Hinawakan niya yung faith niya. Hebrews 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Next. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tayo ay may faith. Ang mga believers ay may faith. Kaya ka naging believer kasi nagkaroon ka ng faith. Paano ka nagkaroon ng faith? Nung narinig mo yung gospel. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Nagkaroon ka ng faith. At ine-expect ni Lord na mag-grow ka sa faith. Ine-expect din ni Lord na you will walk by faith. Sabi ng Romans 1:17, the just shall live by faith. Amen. Itong faith na to, minsan nanghihina ka. Minsan nalulupay-pay ka. Pero sabi ng Bible, si Jesus yung author and perfecter of your faith. Pag sinabing author, yung Greek translation nun, siya yung captain. Siya yung prince, siya yung chief leader, siya yung founder. Pag sinabing captain, siya yung nasusunod talaga dun sa barko. Tama po ba? Tama po ba? Pag sinabing chief leader, siya yung pinakamasusunod. Sabi ng Bible, si Jesus yung chief leader ng iyong faith. Siya yung captain ng iyong faith. And I tell you what, kahit kailan hindi masishipwreck yun kung si Jesus yung kapitan ng faith mo. Amen! Hindi niya isishipwreck yun kahit anong bagyo dumaan sa buhay mo. Kahit mag-signal number 4 na sa gitna ka ng bagyo, kasama mo si Jesus, siya ang captain ng iyong faith. Amen! Hindi siya nalilito pag maraming alon o pag maraming alon, malakas ang alon, kaya nga niyang matulog kahit malakas yung alon o hangin. At hindi ka dapat matakot kasi kasama mo si Jesus. Amen! Alam mo kapatid, na-realize ko rin po, itong verse na to, masyado akong sanay naririnig siya. Hanggang kahapon ko lang na-realize, na pag sinabi nga palang author, ano yung author? Siya yung nagsulat. Tama ba? Sino author ng book na to? Si ang galing niya magsulat, no? Si Jesus pala ay author. Anong sinulat niya? Jesus wrote the stories of faith. Pag binasa mo yung Hebrews 11, yun ay heroes of faith. Yun yung stories of faith. Yun yung adventures in faith ng mga lingkod ni Lord. Sabi ng Hebrews 12, Jesus is the author. Napakagaling niyang author. Maganda ang story ang naranasan ng mga believer ni Jesus. Ikaw din. You will also have a good story. A life of faith. It's gonna be amazing. It's gonna be exciting. It's gonna be phenomenal. Pag sinabing phenomenal, napakapambihira. Kahanga-hanga. Extraordinary. It's a blast. Ganyan ang story na sinulat ni Lord sa buhay mo. Sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Amen? Plans to give you a hope and a future. Sabi ng Psalm 139:16, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Sinulat na ni Jesus yung aklat ng buhay mo, hindi ka pa pinapanganak. Amen? Parang onti excited sa lugar na to. Sinulat na ni Jesus, bago ka pa lumabas sa tiyan ng nanay mo, ito magiging buhay ni Ains. Kapal na libro. Andun lahat ng detalye. Itong araw na to, itong oras na to, makakapag-share siya ng gospel sa isang suicidal na tao at hindi mamamatay, mapupunta sa langit. Ganong kaganda yung mga thoughts ni Lord. Ganong kaganda yung sinulat niya. Amen? We need to believe. Sabi na Hebrews 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ngayon mga kapatid, Hebrews 11, babasahin natin, aralin natin ang mga heroes of faith. Sino po excited?
Hindi natin madadaanan lahat, 3 lang madadaanan natin. Pero mga kapatid, itong 3 na to, I believe makaka-relate ka. At malamang meron tong pagkakahawig sa story of faith ng buhay mo. Hebrews 11 verse 7, let's go. By faith Noah, when warned about things not yet seen in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. Ano nangyari kay Noah? Alam natin si Noah, dun sa generation niya, sabi ng Bible, Noah found grace. Nakatanggap ng grace si Noah. Doon sa generation ni Noah, puro distorted na yung mga tao. May lahi ng demonyo. Totoo mga kapatid, pag binasa mo yung Genesis chapter 6, doon umuso yung mga higante talaga, half human, half demons. Pero yung pamilya ni Noah ay na-preserve. Bakit? Because Noah found grace. Hello? Sa buhay natin mga kapatid, well, kahit nung unang panahon pa, ang mga tao ay puno ng kasalanan. Tayo rin, nung wala pa tayo kay Jesus, but we found grace. I mean, grace found us. Amen. Amen. At alam mo kapatid, ang nangyari kay Noah, hindi lang siya yung nasave. Yung buong pamilya niya yung nasave. It is God's will that your whole family will be saved. Start believing for your family, God wants them to be saved. It is the will of God to save them. Believe it. Meron tao sa Bible, sa Old Testament, na nasa Heroes of Faith din, Hebrews 11:31, na siya ay prostitute. Pero mo nasa Heroes of Faith yung isang dating prostitute. Paano po nangyari? Paano nangyari? Pinuri siya na Hebrews 11. Itong prostitute na to, ang pangalan niya si Rahab. Okay? Nung panahon nila Joshua, susugod na sila sa Jericho pero nagpadala muna ng 2 spies si Joshua. At itong 2 spies na to ay pumunta sa bahay ng prostitute na si Rahab. Pinatuloy sila ni Rahab, tinago sila ni Rahab kasi nalaman nung hari, nalaman nung mga taga Jericho nandoon yung 2 spies sa loob ng bahay ni Rahab. Tinago sila ni Rahab. At alam mo, ang sabi ni Rahab, please lang, iligtas niyo ako, saka yung pamilya ko. At alam mo, sabi ng 2 spies, o ba, basta hindi mo ipapagkalat yung plano namin. At pagbalik namin, dapat lahat ng kamag-anak mo, kapamilya mo, nandito sa loob ng bahay. And wag mong kalimutang itali itong scarlet cord na ito sa bintana. Wag mong kalimutan yan. Pagbalik namin, ligtas yung pamilya mo. Paglipas ng ilang araw, lumusob na nga sila Joshua at nasave si Rahab. Lahat ng nasa loob ng bahay ni Rahab ay hindi pinatay. Inubos yung buong Jericho, lahat. Pati yung mga hayop, lahat ng huminga. Pero yung pamilya ni Rahab, buhay, naligtas. Kapatid, isipin mo, actually si Rahab ay hindi lang prostitute. Ano pa siya? Ano pang problema ni Rahab? Sa totoo lang. Sinungaling siya, tama ba? Nagsinungaling siya, di ba? Pero ba't po sinave ni Lord yung sinungaling? I believe, pag binasa mo kasi yung sinabi ni Rahab, na yung Diyos nyo kasi, siya ay God of heaven and God below. Ano nangyari kay Rahab? Nanampalataya siya. Yun sabi ng Hebrews 11:31. Parang tayo, nung na-born again tayo, inisa-isa mo pa ba lahat ng kasalan mo? Jesus, sorry po, nung nagawa ko nung grade 6 ako, o nga pala nung grade 5 ako. Ganon ka ba? Hindi mo na nabanggit lahat, di ba? Tama ba? Basta sinuko mo na lang yung buhay mo ay Jesus. Tama ba? Hello? I believe, binura na agad ni Lord yung kasalanan. Okay, nanampalataya, burahin. Ganon kabuti si Lord. Naligtas si Rahab. Hello? Kapatid, isip mo, malabo yung kamag-anak ko mabisyo. Ito nga, prostitute na ligtas. Hello? Meron ba mahirap kay Lord? Old Testament yan. Sabi ng New Testament, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus, you and your household will be saved. Mga kapatid po, mga nanay, mga tatay po, kung yung mga asawa niyo po talagang feeling niyo layo sa Panginoon, wag po kayong tumigil manampalataya kay Lord. Madali lang po yan kay Lord. Kailangan magkaroon tayo ng eyes of faith na
Pagpunta mo dito po, nanay, tatay, nakikinikinita mo isang araw, papasok dyan yung asawa ko. Papasok dyan, isang araw, lalapit dito yung asawa ko, tatanggap, hindi ko pipilitin, lalapit siya dyan, tatablan siya ng Word of God. Hello? Amen. Alam mga kapatid, kung nangyari yung kay Rahab ng Old Testament, lalo na sa iyo. Mapapansin natin mga kapatid, hindi lang yun ang instance na balak ni Lord isang buong pamilya isave. Pamilya ni Noah. Hello? Hello? Pamilya ni Rahab. Hello? Ano sabi ni Joshua sa Joshua 24:15? As for me and my house, we will serve the Lord. Hello? Gusto pala ni Lord sa buong pamilya maligtas. Kaya panahon na kapatid, para wag mong isuko ang laban ng pananampalataya para sa iyong pamilya. Manampalataya ka, madali lang kay Lord yan. Amen? Sino po dito gusto niya makita yung anak niya magsisimba na? Praise God. Hebrews 11 verse 8. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Grabe, no? Mapapansin natin, mga kapatid, yung faith ni Abraham, nag-o-obey. Nag-o-obey. Yun ang utos ni Lord, unang utos sa kanya ni Lord. Iwanan mo yung bahay ng tatay mo at pumunta ka sa lugar na ituturo ko. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sino po naranasan na yun? Naglakad ka sa labas, hindi mo alam saan ka pupunta. Ako ganun ako minsan talaga. Hindi ko pa alam saan ako pupunta ang bahay. Sino ba ipapalo up ko? Pero lumabas na ako. Minsan ganun kami na kaming asawa ko. Tara, labas na tayo. Saan tayo kakain? Ewan ko. Hindi ko pa alam eh. Saan ba? Bahala na. Lumalabas kami, hindi namin alam kung saan kami pupunta. By faith yun. Alam mo si Abraham, inutusan siya ni Lord. Naglakbay daw siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ba't siya sumunod? Kasi naniniwala siya sa sinabi ng Panginoon. Next. 9. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. By faith, Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who made the promise. Next, 12. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. By faith, Abraham received what seemed impossible. Natanggap ni Abraham yung mga bagay na mukhang imposible sa natural, pero natanggap niya yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinangakuan siya ni Lord na siya'y magiging father of many nations. Unang pangalan niya, Abram. Sabi ni Lord, simula ngayon, Abraham na magiging pangalan mo. So pagpunta niya sa ibang lugar, tatanungin siya, anong pangalan mo? Abraham. Marami kang anak? Basta ako si Abraham. Wala siyang anak. O ano pangalan mo? Ganon kasi sa kanila, kung ano pangalan mo, ikaw talaga yun eh. Ikaw yun eh. Pinanindigan ni Abraham na ako ay Abraham. Hello? Sa natural, malabo. Sabi ng Bible, matanda na si Sarah. Pangalawa, menopause na si Sarah. Pangatlo, barren si Sarah. Kahit nung bata pa, hindi nanganganak. Hello? Sabi rin ng Bible na si Abraham, this man as good as dead. Parang amoy lupa na to. Talagang, mahirap na itong, mahirap ng magkaanak talaga. Hello? Sabi nga ni Pastor Elijah to si Abraham sa si Sarah, hindi magtatagpo yung labi nila sa sobrang tandaan na nila. Wala talaga, wala na. Alam mo kapatid, this man as good as dead. Isang araw dumating si Isaac. Ba't niya natanggap yun? Sabi ng Bible, he considered him faithful who made the promise. Tinuring niya na tapat yung nangako sa akin. Amen. You're facing some impossibilities. Dare to believe. Walang mahirap kay Lord. Sabi ng Luke 1:37,
For with God, nothing will be impossible. Jeremiah 32:27, I am the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Mark 9:23, if you can, Jesus replied, all things are possible to them that believe. Amen. Bakit maniniwala tayo na mangyayari yung imposible? Ganun kasi yung faith, na kapatid, di ba? Hebrews 11:1, ano yung sabi nun? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Makinig mga kapatid. Bakit tayo maniniwala na mangyayari yung imposible? But pwedeng mangyari, posible. Posible yan kahit imposible sa natural. Bakit? Kasi pinakita ni Jesus paulit-ulit sa scripture na walang imposible sa Kanya. Halos lahat ng page sa Bible, puro impossibility na ginawa ng Diyos na possible. Kaya ka maniniwala na walang imposible kasi kay Jesus walang imposible. Siya yung author and finisher of my faith. Amen! So kapatid, anong tingin mo imposible sa buhay mo? Yung iba dito, akala nila, lipas na sila. Akala nila imposible na magka-boyfriend sila o magka-girlfriend sila, pero walang imposible kay Lord. Sabi ko sa iyo kapatid, si Pastora Myra, dumadami na yung birthday. Kwento ko to para ma-inspire kayo. Huwag kayong malungkot, huwag kayong malumo. Mga sister, mga brother, mahal ni Lord. Masabi ni Pastora Myra, ako unang ikakasal sa church na to pag na-construct to, pag natapos to. At tinatanong siya ng tatay niya, akala ko ikakasal ka na. Wala nga boyfriend. Wala. Pero dyan ako ikakasal. Alam mo kapatid, pati mga bata sa Bicol nanampalataya eh. Sabi ng mga bata, Agom Kamet! Asawa, big sabihin Agom. Kapatid, yung mga batang yun, mga binata na, mas malaki na kaysa sa akin, mga batang yun dati. Alam mo, si Pastora Myra ngayon unang kinasal dito. Sana sa tingin mo, imposible. Tingin ng marami, ay malabo na magkaanak. Yan, na late na eh. Last trip na, tapos na yung last trip. Wala na. Pero nagkaanak pa si Pastora Myra. Hello! So kapatid, yung iniisip ng mga imposible, madali lang kay Lord yan kung meron kang pananampalataya. Amen? Minsan po napapaisip ako sa mga trabaho ng ilang kapatiran. Kasi ang trabaho nila, magtinda ng mga property, yung mga big time talaga, naisip ko, shucks, sana may bumili sa kanila. Para mahirap yata magbenta ng ganon. Yung mga condo unit, ibebenta, talaga ba? Tapos, ibebenta daw yung mga kotse, dapat makaabot sila sa kota. Para mahirap yun kotse, ibebenta mo. Nakailan ka na? Wala pa nga. Ilang buwan na nga, wala pa. Naku po, tulungan ka ni Lord na makabenta ka. Alam mo, wala mahirap kay Lord. Amen. Gugulatin ka ni Lord minsan. Yan ay yung araw na nakalagay dun sa book na si Jesus ang nagsulat na puno ng adventures of faith. Amen. Yung iba, para sa kanila, imposible yung makapagtapos sila ng pag-aaral. Huwag kang mag-alala kapatid. Madali lang kay Lord yan. Yung iba, tingin nila, imposible talaga sila makapag-report ng English. Kasi talagang tatayo pa lang, nanginginig na. Taas na lahat ng balahibo talaga. Alam mo kapatid, huwag kang matakot. Tutulungan ka ni Lord. Tingin mo imposible yan, pero kaya mo yan. Amen! Yung iba, tingin nila imposible sila makapasok sa magandang trabaho. Huwag kang mag-alala kapatid. Yung iba nga natin churchmate, pag ayaw ng schedule, resign agad eh. Tapos, pasok agad sa bago. Magugulat ka. After 5 days, pasok ka na agad. Kasi kasama nila si Jesus. At ganun ka din, kasama mo rin si Lord. Amen. Jesus, the author and the finisher of our faith, wrote about many miracles in your life. Dare to believe the God of miracles. Pag sinabing miracle, yung tingin mo imposible, pero mangyayari. Amen? Exciting mabuhay. Exciting ang buhay Kristiyano, hindi siya boring. Kaya alam mga kapatid, natutuwa ako nandito kayo. Alam niyo po, imposible na magsimba ka. Kahit maulan, o kahit lumilindol man siguro, imposibleng magsimba ka, pumunta ka sa lugar na ito na hindi ka uuwi na bless ka.
Di ba totoo? Pag nagsimba ka, yeah! Super blessed ako. Hindi ako lugi. Amen! Kaya ko yung inaaya eh. Para mabless kayo. Para hindi kayo feeling lugi. Next, okay. Si Noah, si Abraham, at si Moses. Dito tayo magdadwell. Daming kabataan ngayon. Parang concert ng Planet Shakers kahapon eh. Kahit umuulan, ito na. Pangkabataan na to. Hebrews 11:24. Handa na ba kayo, mga kapatid? Natakot na sila. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. He regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. By faith, he left Egypt not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Tignan mo to kapatid, Hebrews 11:24. By faith, Moses, ibig sabihin, sa lahat ng mga susunod na linya, by faith yun. When he had grown up, na-imagine natin kay Moises ay Lolo Moises. Pero dyan sa verse na yan, kabataan si Moises. When he had grown up, kinig, yan yung kabataan na nagde-decide ka na para sa sarili mo. Hindi na yung sa leader mo yung magde-decide para sa'yo. Hindi na yung pastor mo yung nagde-decide para sa'yo. Hindi rin yung magulang mo, kasi minsan mag-isa ka lang or minsan puro unbeliever lang ang kasama mo. Yan yung grown up na pipili ka. Hello? Pipili ka na. Magtitiwala ka na sa bulong ng Holy Spirit. By faith, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. By faith pala yung pag-refuse to be known as the son of Pharaoh's daughter. By faith pala yung pag-refuse to be worldly. Amen. Amen. Faith will make you refuse to be of this world. Akala natin madalas yung faith para lang magkaroon ako ng pera or para pumasa ako sa exam or para gumaling ako sa sakit. Well, dapat ginagamit natin yung faith natin doon. Pero ito nakakagulat. By faith pala, you can refuse. Hello? Hello? It's your choice to refuse or to yield sa sinasabi ng mundo. Sabi ni Lord Jesus sa John 17:16, they are not of the world as I am not of the world. Sabi ni Jesus, nasa mundo ka, pero hindi ka taga-mundo. Hello? Si Moses ay nasa Egypt nung time na yon. Pag sinabing Egypt, parang nire-represent na yung world. Nasa Egypt siya, pero ni-refuse niya na tawagin na son of Pharaoh's daughter sa Egypt. Ano ibig sabihin? Mas pinili daw niya na i-mistreat siya, dumaan siya na sa pagiging mistreated, kaysa magi siyang celebrated dun sa Egypt. Hello? Ganon ka din, Kristiyanong kabataan. Mas piliin mo sana na mag-refuse sa takbo ng sanlibutan kaysa matanggap ang papuri ng mga taga-sanlibutan. Sabi kasi ni Jesus, pag kinahiya mo ako dito sa lupa, ikakahiya din kita sa langit sa harapan ng aking Ama at ng aking mga anghel. Sabi ni Jesus, yung mga highly regarded dito, maaring hindi kinasisiyahan ng Diyos. Hello? Seek to gain the approval of God, not the approval of the world. By faith, ginawa ni Moises yun. Well, pag sinabi nating by faith, di ba sa natural mahirap? Tama ba? Di ba sa natural para mahirap? Kunyari, may sakit ka, namimilipit ka, tapos by faith, I'm healed by the stripes of Jesus. Di ba laban to? Tama ba? Amen? Di ba nagde-declare ka kahit namimilipit ka? Laban to, di ba? Hello? Ganon din naman yung paglaban ni Moises sa mga tukso. Laban din. Hindi rin biro-biro.
lumaban siya kahit kabataan pa lang siya. Amen! They refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Next verse. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Ano yung mistreated? Hindi ka pa naman siguro ministreat dahil sa pagsunod mo kay Lord. Pero yung pagtawanan ka, ay, ba yan? Puro worship songs naman yung my day mo. Praise God. Ano ba yan? Magpa-post ka lang ng with honors mo, sasabihin mo pa, thank you Jesus, hallelujah. Ano ba yan? Ito naman, napapa-hallelujah pa. Ano ba yan? Magsusuot lang ng mga ano sa party, mga horror. Hindi ka na-attend ng party. Ba yan? Napaka-killjoy nyo talaga mga born again kayo. Tapos, pati nga ng playlist mo. Ano ba yan? Walang mga OPM dyan. Puro praise the Lord. Puro Hillsong. One way kayo, one way, di ba? One way, ganun. Alam mo, nung college ako, inaasar din ako. Nag-aral ako sa PNU ng isang taon. Alam mo, sabi ng classmate ko habang PE namin, sumasayaw siya, sabi niya, balay, balay, balay forevermore. Natawanan niya ako. Tapos sabi ng isa kong classmate, Josh, di ba kayo mga one way, di ba? Yung one way, kayo ba kayo, di ba? Natawanan nila ako, okay lang. Natatawa din ako sa itsura nila. Alam mo kapatid, pag Kristiyanong kabataan ka, expect mo na nakasalungat mo yung uso. Kasi susunod ka kay Jesus. Ando doon yung pakiramdam na parang hindi ako in. Parang hindi ako belong. Dapat maramdaman mo yon kasi anak ka ni Lord. Amen! Dapat meron sa'yo na, ba't sila enjoy na enjoy doon? Tawang-tawa sila, pero parang baduy. Parang hindi ako makaride. Tapos alam mo sila din, hindi makaride sa'yo. Ganito yan eh. Kunyari, party, no? Pumunta ka, pinagbigyan mo. Tuwang-tuwa sila, hindi ka makaride. No? Iba trip nila. Inaya mo sa church. Tuwang-tuwa tayo dito. Pagdating nila dito, hindi sila makaride. Tama ba? Bakit? Kasi magkaiba kayo. Gusto mo sumunod kay Jesus. Hello? Darating talaga yung time, mga kapatid. Minsan, magla-lunch ka, mag-isa ka lang. Darating yun. Hello? Kailang ni Jesus. Masaya pa rin man. Darating din yung time minsan, lahat sila nagkaayaan, manood ng sine, manonood daw ng ganito, ganyan. Tapos ikaw lang yung hindi. Tingin nila sa'yo, killjoy. Walang pakikisama, napakakitid ng utak. So what? Natuwa naman si Jesus sa'yo. Ganon, hindi tayo nakikiride. Hindi tayo dapat yung pinakasikat na sikat sa campus na alam mo, pinaka number 1 sa kalokohan. Hindi pwede. Dapat tayong kakaiba dun. Amen. Sabi kasi ni Jesus, you are not of the world, even as I am not of it. Ano ibig sabihin? Parang inaral natin mga 2 weeks ago, na si Jesus ay yung big brother. He's not of the world. You are not of the world. Pareho kayo ni Jesus. Amen. He chose to be mistreated. Mga kapatid, mas piliin natin mag-suffer ng persecution, ng katatawanan, kaysa magkasala tayo. Kasi isipin mo na lang si Lord na napaka-faithful, napakabuti sa buhay mo. Pipiliin mo ba yung panandaling kasayaan, yung masarap lang sa laman, kaysa kay Jesus? Alam mo kung pag-uusapan lang yung pagpili kay Jesus, wala tayong binatbat sa mga unang Kristiyano. Kasi nung panahon nila, as in salita lang, napipiliin ko si Jesus, kay Jesus ako, born again ako, patay sila. Sa panahon ngayon, hindi natin mag-give up yung mga maliliit na bagay. Mas gusto pa natin yung mga maliliit na kasalanan kaysa kay Jesus. Nakakalungkot yun. Nung unang panahon, hindi nila gagawin yun. Merong isang church father, ang pangalan niya si Polycarp. Mahal na mahal niya si Jesus. Pastor siya. Kung tama ko pa nanda sa Ephesus. Patay na sila John at yung mga disciples. Yung 12 disciples, patay na. Hinuli si Polycarp, matanda na. Pinapatatwa sa kanya si Jesus. Sabi nung sundalo, itatwa mo na si Jesus. Sasabihin mo lang naman na Caesar is curious. At magtatapo ka ng insenso. Tapos buhay ka na. Matanda na rin si Polycarp. Alam mo sabi ni Polycarp, sa loob ng 86 years, walang ginawa sa akin si Jesus na kahit anong masama. Puro mabuti. Patayin niyo na ako.
Buong buhay daw niya walang ginawa si Jesus na masama sa kanya. Totoo yun. Kaya hindi niya kayang hindi piliin si Jesus. Hello? Nakaagulat lang sa mga verse na to. Sabi ng Bible, na si Moses, he saw him who is invisible. May verse na sa Hebrews 11. Nakita daw ni Moises yung invisible. Amazing. Hindi ko sure kung lolo na siya noon kasi nakita naman talaga niya si Lord nung lolo na siya. Pero ang usapan dyan nung bata pa siya eh. Hello? Nakapagtaka din sa mga verses na yan, may binanggit na, 26 siguro, 26. He regarded this grace for the sake of Christ. Wala pa namang nare-reveal na Lord Jesus Christ nung Exodus. Kikinig ba kayo mga kapatid? Hindi ba kayo? Pero, si Apostol Pablo nagsulat niyan, in-inspire ng Holy Spirit, no? Sinabi sa kanya ng Holy Spirit. Mas pinili daw ni Moses na ma-disgrace dahil sa faith niya kay Jesus Christ. Mas tingin daw niya doon, mas grabing kayamanan kumpara sa lahat ng kayamanan ng buong Egypt. Hello? Ba't kaya? Siguro na-encounter na rin ni Moises si Jesus. Hello? Palagay ko alam ni Moises na tinawag siya kahit hindi pa niya nakikita yung burning bush. Merong verse somewhere sa Bible na New Testament, sa Acts or sa pagdidiscourse yata ni Stephen or ni Apostol Pablo, na sabi niya, si Moses, akala niya, ginagamit na siya ni Lord para ipagtanggol yung kanyang bansa, kaya napatay nga niya isang Egyptian eh. Ibig sabihin, alam ni Moises, may calling siya. Sa buhay mo rin, Kristiyanong kabataan, dapat nung ma-encounter si Lord. Kasi yun yung pinanghawakan ni Moises, kaya na-reject niya yung offer ng Egypt. Mas nakita niya na mas grabe yung greater value si Jesus, si Lord Jesus Christ, kaysa kahit anong bagay sa mundong to. Amen? Woo! Ikaw ba? Are you willing to suffer this grace for the sake of Christ? Amen. Amen. Nakakalungkot mga kapatid kasi maraming ginagawa yung kaaway na pandaraya sa mga kabataan ngayon. Kung ano-ano pinapauso niya. Kapag ka na-lose na yung pinauso niya, kasi binakbakan sa Joyful Life with Jesus Ministry at ng ibang youth ministry at ng ibang local churches, magpapauso pa siya ng mga bago pang uso. Ganun ang demonyo. Kung ano-ano mga bagong invention, pero ganun din kadumi. Alam mo kapatid, matagal na yung Wattpad. Pero meron din palang Wattpad na nabibili, na libro talaga. Alam mo kapatid, trinay ko magbasa. Mga 3 chapter lang. Alam mo kapatid, yung palang Wattpad na yon, sobrang daming mura. Puro mura pala yun. Oh. Tapos, tinatanggalan lang yung letter ng mura para hindi magmukha mura. Pero syempre, alisin sa letter, gagawin asterisk, gano'n. Tumingin kayo sa akin mga kapatid, wag kayong nonchalant. Alam mo kapatid, puro mura. Tapos tinuloy ko pa, may mga unting bastos. Kung Kristiyano ka, please naman, alam mo naman talaga dapat na hindi kay Lord yan. Paano mo na-enjoy yung bagay na yun? Paano mo patatagalin ng taon o maraming buwan, natatapusin mo muna yung book na yun bago mo isuko kay Jesus? Para sa akin, yak, kadiri. No wonder, kahit Kristiyano ka, matututo ka magmura. No wonder kahit Kristiyano ka, mapapaisip ka ng maraming kabastusan palagi. Paano yun yung pinapapasok mo sa puso mo? Diyos ko naman, maliit na bagay, hindi mo masuko kay Jesus. Si Jesus Christ, pinako sa krus, nakahubad, dumugo, lahat, bigay todo. Tapos, parang sasabihin mo kay Lord, ito lang ha, titira ko lang. Doon inis na inis si Lord. Woo! Hello? Alam mo kapatid, sabi na iba, Lord, lalagay akong worship song sa playlist ko. Pero maglalakay din ako ng mga OPM, yung mga bagong usong. Alam mo kapatid, trinay ko lang, no? Trinay ko lang i-search yung Cup of Joe na sikat na sikat ngayon.
Hindi pwedeng libel to, nag-explain lang ako. Alam mo kapatid, pambira, meron isang kanta dun, puro tungkol sa SEX talaga yung lyrics eh. Meron doon music video ng Multo, ibang kanta, parang tungkol sa love story, ganyan. Eh may malaswa eh, wala naman pong mga damit naman po. Yakap ng yakap, puro ganyan yung pinagagawa. Alam mo, sa isip ko lang talaga, kadiri. Paano ito magugustuhan ng Kristiyano? Hello? Unless na lang, namanhid yung puso ng Kristiyano. Wow, kaya enjoy, nakakatuwa. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Kailangan mo burahin yun. Amen! Amen! Alam mo kapatid, may umuuso ngayon eh, yung GL. Sino kakalaman ng GL? Umami na kayo. Alam mo yung GL, K-drama yun. Sikat pala yun ngayon. Alam mo kapatid, trinay ko lang i-search sa YouTube, no? Trinay ko lang. Pag pinter ko ng GL, pag type ko ng GL, enter. Thumbnails ba tawag doon? Yung hindi mo pa pinipindot, yung mga itsura pa lang nung sa YouTube, sa home. Yak! Puro perversion to the highest level. Kristiyano ka, paano mo magugustuhan yun? Di ko nga klinik. Ba't ko i-click? Mapapala ako dun. Kaya mong sikmurain minsan kahit Kristiyano ka na, gusto ko yan. Hindi pwede yun. Maliit na bagay, dapat yan na isusuko mo kay Lord Jesus. Hello, dapat ma-encounter mo si Lord na mahal ako ni Lord. Nilinis niya ako sa mga kasalanan ko, pinako siya sa krus, mapupunta ako dapat sa impyerno. Kasi na-imagine ko, impyerno ako dapat kung wala si Jesus. Paano ko ito matitiis? Kailangan isuko ko ito kay Lord. Amen, amen. Amen. Ganun si Moises, sabi mo, iba ng panahon ni Moises, hindi rin kapatid. Malay mo, ang kultura ng panahon ni Moises talagang premarital sex. Hello, malay mo kung kultura nila Moises talagang, lahat ng mga wild party, hindi mo alam. Malay mo kung kultura nila Moises talagang paggalit ka, pwede kang pumatay. Hindi mo alam yung mga tukso ng panahon nila Moises. Pero ang sabi ng Bible, by faith, Moses refused. Amen! By faith, marirefuse mo yung mga tukso sa sanlibutan to. Amen! Amen! Sabi ng Bible, by faith, Moses refused to enjoy the pleasures of sin for a season. Ibig sabihin, yung sin, masaya siya sa umpisa. Masarap, kakatuwa, kaka-excite. Sabi na iba, na-curious lang ako. Pero wait, curiosity can kill you, kapatid. Hello? Sa una, masaya. Lahat na nag-uumpisa sa kasalanan, enjoy. Hanggang sa dumating sa punto ng buhay nila, sobrang pait na. Sobrang wasak na yung buhay nila. Ganon kasi yung demonyo, dadayain ka niya. Hanggang bulok na yung buhay mo. Hello? Pero may good news ngayong gabi. By faith, Moses refused. Amen! Lahat ng kabataan dito, repeat after me, sabihin natin, by faith. Lakasan mo, parang walang faith. Sabihin mo, by faith. Lakasan mo yung parang talagang hindi ka nauulit sa tukso. Yung talagang dudurugin mo na yung tukso this time. By faith, I can refuse. In the name of Jesus. Amen. Alam mo kapatid, paano po yung faith? Paano yung by faith I can refuse? Parang pag nandun na yung tukso. Kailangan mo maging strong sa faith. Sabi na 1 John 5 verse 4, dito mo lang matatalo yung lahat ng hatak na sanlibutan. Dito lang. For everyone born of God, born again ka ba? Overcomes the world. Tatalunin mo. Amen. Overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. In other words, faith yung panlaban mo doon para manalo ka. Amen. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Pag nag-enjoy ka, doon sa mga nakaka-enjoy na tukso, ganyan, sa una lang yan, mabubulok ka daw. Hello, mabubulok ka daw. At ang mangyayari daw, hindi mo na talaga mamamahal ang God the Father. Hello?
Nakikinig ako sa cell group nila Pastora Cora kahapon, yan yung explanation po niya. Ibig sabihin daw nung pag pinili mo yung world, parang hindi mo naman pala talaga mahal ang God. Pero ikaw, Kristiyano, gusto mo magtagumpay, gusto mo na itakwil yung mga compromise. 1 John 2:14. Napakabuti talaga ni Lord, no? Bago ko makaharap sa tukso, ibibigay na niya yung solution. Tingnan mo. Doon tayo sa young men. I write to you, young men, because you are strong and the word of God lives in you and you have overcome the evil one. Amen. Yes. 1 Peter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Next. Resist him, standing firm in the... Ay, walang gana. Resist him, standing firm in the... Mariresist mo siya by faith. Na-imagine mo? Yung demonyo daw, parang leon na ali-aligid. Ano sabi ni Apostol Pablo? Yung faith mo ay shield of faith, di ba? Tama ba? Aali-aligid siya at tinutulak mo tong nagle-leon-leon na kunyari na to at pinupush mo siya, resisting him, standing firm in the faith. Amen? Because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kinds of suffering. Yung mga brothers and sisters mo din, may battle din sila. Kailangan din nilang lumaban at magtatagumpay kayo pare-pareho. Tayong lahat. Amen? Alam mo, tukso naman talaga sa mga kabataan, yung mga bagay na nakikita sa mata. Mga nakikita. Alam mo ba? Ba't ganun? Yung Wattpad kayang tapusin. Yung Book of Jude, hindi matapos. Isang chapter. Bakit? Alam mo bakit? Last of the Eyes. Bakit ganun? Tuwang-tuwa manood ng mga K-drama, mga K-pop, hindi napapagod yung mata. Pero sa simbahan, napapagod pumikit. Tagal naman prayer. Ba't ganun? Alam mo kung bakit? Last of the Eyes. Alam ba may panlaban sa Last of the Eyes? Sabi na 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Amen! Faith nga. Ngayon po, gusto ko na po lumakas yung faith ko. Paano po ba talaga yun matalo? Sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Makinig ka ng word of God, magkakaroon ka na maraming faith. Amen? Ganito kasi yun, mga kapatid. Maaring may faith ka, may harapin kang battle, tapos natatalo ka pa din. Lord, born again naman ako. May faith naman ako. I believe in Jesus. Alam mo ba, minsan, yung mga alagad ni Lord Jesus, merong demonyong hindi mapalayas. Tapos, pinalayas ni Jesus. In private, tinanong nila si Lord. Sabi nila, Lord, ba't di namin mapalayas? Dahil onti yung faith nyo. May faith sila, pero onti. Hello? Ibig sabihin, yung faith nila, hindi sapat dun sa battle nila. Yung faith na meron sila. Sabi, Brad, ba't sabi ni Lord Jesus, if you have faith as small as a mustard seed, you will say to this mountain, go, throw yourself into the sea. Maliit lang, Brad. Maliit lang. Tuldok lang. Yun na mayroon ako, Brad. Yung tuldok. Mayroon ako nun. Mga kapatid, ang tinutukoy ni Lord Jesus doon ay growing faith. Growing faith. Ibig sabihin pala, kasi, alam mo ba, meron din sinabi si Lord Jesus na yung mustard, sobrang liit ng buto nun, pero pag tinanim yun, tutubo yung pinakamalaking halaman sa garden. Hello? Hello? Ibig sabihin, ang gusto ni Lord, hindi ka lang basta may faith. Ang gusto ni Lord, mag-grow yung faith mo. Dumami yung faith mo, mag-grow yung faith mo, para yung mga battle na harapin mo, tatalunin mo yun. Amen! Makinig ka kapatid, ikaw na tinamaan, nasaktan, huwag ka magtampo. Mahal ka ni Jesus. You may have fallen, but that is not the end of your story. Get up and take up the shield of faith in Jesus' name. Sabi ng Psalm 145, the Lord lifts up all who are bowed down. Tinatayo ni Jesus lahat ng bumabagsak. The Lord is close to the broken-hearted. Alam mo, pag binasa mo sa Amplified yung the Lord is close to the broken-hearted, yun yung broken-hearted sa pagsisisi. Ooh. The Lord upholds all those who fall and lifts up all who are bowed down. Verse 18. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth.
Pag tinawag mo si Lord, Lord, tulungan niyo po ako. By faith, gusto ka na mag-refuse. Hello? Amen? Doon sa mga horror, doon sa mga worldly music. Amen? Jesus, the author and the finisher of our faith, wrote you an exciting life. It's not just surviving. Not just surviving. Hindi plano ni Lord na, yes Lord, nagtagumpay ako, dami ko sugat, Lord. Kakahiya ka. Dami ko sugat, pero nagtagumpay ako. Pwede rin. Pero hindi pa yan ang pinaka-ultimate na plano ni Lord na sugatan ka. Ultimate plan ni Lord ay gumaling ka sa mga sugat mo. And this time, sabi ng Hebrews 11, yung mga dulong part, by faith you will conquer kingdoms. You will administer justice. You will shut the mouths of the lions. You will quench the fury of the flames. Amen! Woo! Hallelujah! Hindi lang plano ni Lord na mag-survive ka. Na, yes, Lord, sa finish line, nakadapa na ako, Lord. Hindi. Basta hanapin mo yan, sis. Dulo na Hebrews 11, by faith you will conquer kingdoms. This time, yung section nyo, i-win mo naman. Merong isang kabataan, may binanding kami nung last week yata. Bagong-bago siya sa church, this year lang. Nakapag-encounter na siya, nakapag-post encounter na. At medyo malungkot ang sitwasyon sa bahay. Malungkot. Alam mo, tinanong namin, paano ka naka-church dito? In-invite ka nung classmate mo, di ba? Apo, yung classmate ko nga po na yun, nagkukwento siya. Share po ng share yun sa classroom. Lagi po nag-share ng Word of God. Lalo na po pag walang teacher, share po ng share yun. Minsan nga po, nung isang Friday, nag-share siya, walang klase, dumating yung teacher namin. Nakinig yung teacher namin. Madalas po yun. Sabi ko, ano sinishare niya? John 3:16 o impyerno o ano ba? Yung pong relationship kay Jesus. Pag nga ganun nga po, pinapayagan siya ng teacher namin, nakikinig na lang yung teacher namin. Tapos sabi niya, alam niyo po, nung Friday na yon, doon ako sobrang na-curious sa mga sinishare niya. Kasi bakit siya share na share? Religious ako, nagsisimba ako, pero wala naman akong pake doon sa mga naririnig ko sa simbahan. Yan sabi niya. Parang walang talab sa akin, sabi niya. Mga kapatid, nung Friday daw na yon, magpapa-opera yung nanay niya sa mata. Magpapa-opera sa mata. Pinag-pray daw nung classmate niya born again na nag-church dito na on kay Jesus. Alam mo, doon daw siya na-invite. Yung kinalingguhan nun, nagsimba siya. At pagkatapos, tuloy-tuloy na siya. Hello? Alam mo, sabi niya, dati po, obsessed talaga ako sa mga na yan, sa mga politiko. Talagang sa batang edad ko po na ito, nagbablog po ako. Dami pong nanonood sa akin. Na-discover na nga po ako, kaka-vlog ko, dun sa mga sinusuportahan kong mga politiko. Alam niyo po, totoo po talaga, sinali po ako sa mga meeting. Doon, kaharap ko yung mga politiko. Sa bata kong edad na to. Pero, sabi niya, pero ginibab ko na po. Ayoko na po mangialam doon kahit kailan. Praise the Lord. Ba't nagkagano siya? Ba't niya naranasan yun? Kasi meron siyang isang classmate na kaya magpasabog ng classroom. At ikaw din, papasabugin mo yung classroom ninyo by the power of the gospel. Amen? Amen? Yan ang will ni Lord. Hindi lang basta, sana wag ako matukso ngayong araw, Lord. Hindi, iba naman. Iba naman. Lord, sila lahat iwiwin ko. Amen. Who through faith conquered kingdoms? Hindi lang sa school yan, kapatid. Sa workplace mo rin. Sa workplace mo din. Merong isa dito, sister. Akala mo, cute-cute lang siya. Pero from time to time, pinapashare siya ng Word of God sa trabaho nila. Nagtatanggapan yung mga katrabaho niya kahit mga matataas na posisyon. Kaya mo rin yun, bro. Amen. Who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Next. Women received back their dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Brad, ba't kaya ganun? Next tuloy pa. May faith sila, pero pinagpapatay sila. Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison.
They were stoned, they were sawed in two, they were put to death by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains and in caves and holes in the ground. Faith yung tawag doon ni Apostol Pablo. Parang natalo sila. Pinagpapalo sila, nagtago sila sa kuweba. Hindi pa sinali doon yung pinagpapako sila doon sa krus, pinakain sila sa mga leon. Parang talo ah. Ganun yung faith. Abay, kung ganun yung faith, ayoko na lang. Delikado pala. Pwede pa lang yung faith, nagtagumpay ako. Pwede rin, baka ipakuha ko sa krus, baka ipatorture ako. Ganun ang faith. Ganun ang dulo ng faith. Hindi. Alam nila yung matatanggap nila. Sabi doon, no, hinayaan nilang patayin sila kasi gusto nilang magkaroon ng better resurrection. Ano ibig sabihin? Yung faith pala ay hindi lang basta para mabless ako, para makaiwas ako sa mga tukso, para gumaling ako, para masave ako. Lahat po yan ay by faith. Amen? Pero paano yung mga dulong part? Parang kawawa sila. Hindi. Yun ang malakas na faith. Kasi hanggang kamatayan, nanampalataya sila kay Jesus. Di ba parang wala tayong binatbat? Lord, nanghingi ako 100. Dumating yung 100. Grabe, Lord. Lord, may leg na tao. By faith, gumaling ako sa leg na ito. Thank you, Lord. Lord, may exam ako matindi. Na perfect ko by faith. Maganda lahat yun. Pero feeling ko wala tayong binatbat sa kanila. Kasi yung by faith nila, namatay ako kay Jesus, by faith. Dahil dun sa pinaniniwalaan nila. At alam mo, sabi ng Bible, they will gain a better resurrection. Mas malaki pala yung reward nila pagdating sa langit. Amen! Maraming hindi naman tayo umabot sa ganun, kapatid. Pero hawakan mo yung faith mo hanggang dulo. Kasi si Jesus ang author and finisher of our faith. Tignan mo daw si Jesus para ma-inspire ka. Who for the joy that was set before Him endured the cross. Si Lord Jesus, tinapos niya yung karera niya. Tinapos niya hanggang krus. Yung pinakamabagsik na talaga na labanan na, yung pinakamabagsik na mga tukso na, hinarap ni Jesus yung kalaban hanggang dun sa krus. At hindi daw siya sumuko. Tignan mo daw siya. I-consider mo daw kung paano siya lumaban. Kasi dumugo siya sa pakikipaglaban. Sabi na mga next na verse, hindi ka pa dumudugo sa pakikipaglaban mo. Tignan mo si Jesus para huwag kang sumuko. Amen! Amen! No one inspires like Jesus. Hallelujah. See you at the finish line. Kasama mo si Lord Jesus na tumatakbo at nandoon din siya sa finish line. May promise nga pala siya sa iyo. Kasi siya ang author and finisher of your faith. Tandaan mo tong tatlong promise na to. Tandaan mo to, kapatid. Marami ka man pagsubok, nadapa ka man, natumba ka man, na-DA ka man, napagalitan ka man, napahiya ka, napagod ka, nanghina ka, may mga nasabi ka na makasalita out of weariness. Pero ito ang promise sa iyo ni Lord Jesus, the author and the finisher of our faith. 1 Thessalonians 5:23. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless, Lord. Para mahirap po yan. Kailangan po kita, Lord. At the coming of our Lord Jesus Christ, sana umabot ako sa rapture, na blameless nga, body, soul, spirit. Next verse. The one who calls you is faithful and He will do it. Woo! Thank you, Jesus. Si Lord Jesus daw na tumawag sa iyo sa karerang yan, na author and finisher of your faith, siya yung gagawa niyan sa buhay mo, na He will keep you blameless, body, soul, and spirit, hanggang bumalik siya. Amen! Ito pa promise niya sa iyo. Jude 1:24-25. Now to Him who is able to keep you from falling. Sino daw? Si Lord Jesus na kayang pigilan kang mahulog. And to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Without fault. Lord,
Sa sarili ko, Lord. Ugali ko lang kahapon, kanina, ganito naisip ko. Pero si Lord daw ay able to keep you from falling. At i-represent ka daw niya. I mean, pagdating doon sa langit, without fault ka daw. Woo! Balik natin doon. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Asaya na finish line. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Ito pangatlong promise ni Lord sa'yo. Philippians 1 verse 6, New King James Version. Being confident of this very thing. Siguradong sigurado ako, sabi ni Apostol Pablo. That He who has begun a good work in you. Ibig sabihin, si Lord yung nag-umpisa ng faith mo nung bagong Kristiyano ka. Saya, excited ka lagi mag-church, ganyan. Hanggang sa minsan ang hina ka, nadapa ka. May mga ginawa si Lord sa pamamagitan ng buhay mo, may ginawa siya sa buhay mo, pero hindi pa siya tapos. Pero sabi ni Apostol Pablo, sigurado ako dito. He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Kung sino mga nag-umpisa niyang faith mo na yan, sabi ni Apostol Pablo, tatapusin niya yan. Bubuuin niya yan. Amen! Kaya wag mong sukuan yung sarili mo kasi si Jesus hindi ka sinusukuan. Siya ang author and the finisher of our faith. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Let us worship the Lord. Blessed be your holy name, Lord Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. I worship you. I worship you. There is none like you, Lord. You are great and awesome. You are mighty. You are faithful. Come on. In your own words, just praise Him. Lord, you are amazing. You are amazing, Lord. You have great plans for my life, Lord. You are full of surprises. Ooh, you are so good, Lord. You're amazing, Jesus, and I trust in you. I believe in you. In your promises, I'm holding on to you. I'm a more than conqueror. I'm victorious through you. Hallelujah, hallelujah, Jesus. I'm a child of God and I will win by faith in the name of Jesus. Hallelujah. The author and the finisher of my faith. I'm looking unto Jesus, my Lord. I'm looking unto Jesus, my all in all. The author and the finisher of my faith. Kapatid, kung meron ka mga pagkadapa, pagkasugat, kapalpakan, mahal ka ni Lord. Kung kailangan mag-repent, i-repent mo na. Pero pagka-repent mo, pinatawad ka na. Bumangon ka, mahal ka ni Jesus. In Jesus' name. You're my hope, my strength, my righteousness. You're my love, my joy and my peace. You're my source, my life, my everything. I'm looking unto Jesus, my Lord. According to your purpose. According to your purpose. Yung calling ni Lord sa buhay mo, hindi niya binabawi. According to your calling upon me. At matatapos mo yan dahil sa grace niya. According to your grace and strength you supply. I'm looking unto Jesus, my Lord. With a heart of gratitude. With a heart of gratitude I live. With a heart desiring for
Amazing grace that will take us home to face. I'm looking unto Jesus, my Lord. For the last time, let's sing the chorus. I'm looking unto Jesus. I'm looking unto Jesus, my Lord. I'm looking unto Jesus, my all in all, the author and the finisher of my faith. I'm looking unto Jesus, my Lord. I'm looking unto Jesus, my all in all, the author and the finisher of my faith. The author and the finisher of my faith. Hallelujah, Lord Jesus. Right now, O Lord, we come before you, Lord. We take authority, O Lord, by the power of your holy word, by authority that you have given us right now. And by faith in you, Lord Jesus, we believe in your promises, in whatever you said in your holy word. Sa oras na ito, Lord, tinatalian namin lahat ng demonyo na pinipigilan na mga kamag-anak namin ma-born again. In the name of Jesus, lahat ng maling relihiyon, pandaraya, kasinungalingan, katigasan ng puso, kataasan, spiritual blindness, in the name of Jesus, lumayas kayo. Iwanan ninyo ang aming mga kamag-anak sa oras na ito. Inaagaw namin sila sa bunganga ng apoy. In Jesus' name, our Jesus, the great high priest, is mighty to save to the uttermost. And we believe in your word, Lord. Believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. They will be saved. We speak salvation and deliverance and freedom in their lives. For you came to set the captives free, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for the salvation of our families, loved ones, and relatives in Jesus' name. Lord, we also use the authority that you have given us, O Lord, to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. At lahat ng demonyo na ayaw bitawan ng pananalapi ng aking mga kapatid, pinuputol ko ang kamay mo, demonyo. Bitawan mo yan. Pananalapian ng mga anak ng Diyos. Di mo yan pwedeng hawakan in Jesus' name. Nagsasalita po ako, Lord, ng maraming pagpapala, pagbuhos ng blessing, financial provision. Kami hindi mga pulubi kasi anak kami ng hari na mga hari. Thank you, Lord Jesus, sa abundance. Oh Lord, dumating po kayo, Lord God, to give us life and have it more abundantly. You want us to overflow, oh Lord, that we will be a blessing to others. We receive it, Lord, in Jesus' name. We receive the financial breakthrough. We receive the bonanza blessings. We receive the overflow of your blessings, Lord, because that is what you want, oh Lord, for us to overflow with blessings, oh Lord, that we will be a blessing to others. In Jesus' name, Lord, we also by faith, oh Lord, we take our stand. We resist the enemy. Like the roaring lion, we resist him, standing firm in the faith. Lahat, Lord, ng mga tuksong kinakaharap ng aking mga kapatid ay pagtatagumpayan nila. By faith, they will refuse to be known as of this world. They will stand out. They will always win. And you will reward them, O Lord, because godliness is profitable unto all things in this life and in the next. Thank you, Lord Jesus. Be glorified, Lord. Be lifted up, O Lord. We love you. We honor you. Blessed be your holy name, Lord, in Jesus' name. Amen.